Nagsisimula ang pelikula sa isang babae na nagngangalang Chen Chen. Inihahanda niya ang kanyang sarili para sa pagsusulit sa pasukan sa unibersidad, ngunit sa parehong oras, nalaman niya ang malupit na katotohanan na ang kanyang ina ay nakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Nabunyag ito nang pumasok si Chen Chen sa silid ng kanyang ina at nakakita ng ebidensya nito. Nagulat siya, pagkatapos ay nagpasya siyang pumunta sa isang swimming pool para makahanap ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, agad siyang tumalon sa pool at biglang nagising siya sa ospital na may IV sa kanyang kamay. Kahit na may sakit, nagpasya pa rin si Chen Chen na kumuha ng pagsusulit sa pasukan sa unibersidad. Sa labas ng silid ng pagsusulit, nakita ang kanyang mga magulang na naghihintay sa kanya habang sila ay kumukuha ng pagsusulit. Nang maglaon sa isang coffee shop kung saan tumatambay si Chen Chen at ang kanyang mga kaibigan, nagmamarites sila habang tinatalakay ang entrance exam sa unibersidad na kakakuha lang nila. Pagkatapos ay nagchismisan sila tungkol sa isang gwapong lalaki sa paaralan na nagngangalang Yuxing. Pag-uwi niya, nakita ni Chen Chen ang kanyang ina at ama na abala sa pag-aayos ng mga bagay para sa kanilang paglipat at nagpasya na ipagpaliban ito, dahil hindi pa gumagaling ang kondisyon ng kalusugan ni Chen Chen. Noong abala ang kanyang mga magulang sa paglilinis, nakita si Chen Chen na nakaupong mag-isa sa balkonahe. Lumapit ang kanyang ama at tinanong kung bakit siya tumalon sa pool noong umuulan kahapon ngunit tumanggi siyang sumagot. Hindi nagtagal, namagitan ang kanyang ina at nagalit dahil sa ginawa nito. Ipinaalala sa kanya ng kanyang ina na marami silang isinakripisyo para sa pag-aaral ni Chen Chen kasama na siya na handang umalis sa kanyang trabaho at manirahan sa isang mas maliit na bahay. Sinubukan ng ama ni Chen Chen na ipagtanggol ang kanyang anak at hiniling sa kanyang asawa na huwag patuloy na pag-alitan si Chen Chen ng kanyang mga salita. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay talagang nagbunsod ng away sa pagitan nila. Nang marinig ang argumento, nagpasya si Chen Chen na magsinungaling at sinabing lumabas siya para pakalmeyan ang sarili pagkatapos ng breakup. Nagulat ang kanyang mga magulang sa narinig, lalo na dahil alam nilang hindi pa talaga nagka-boyfriend si Chen Chen. Sinubukan ng kanyang ama na unawain ang kanyang damdamin pagkatapos ng hiwalayan. Samantala, sinubukan ng kanyang ina na agawin ang kanyang telepono para malaman kung sino ang kanyang nobyo. Sa wakas, inamin ni Chen Chen na ang kanyang kasintahan ay isang taong nagngangalang Yuxing. Pagkatapos noon, gumawa ng matapang na hakbang ang kanyang ina sa pamamagitan ng pakikipaghiwalay sa kanyang kasintahan at pagkatapos ay i-escort siya sa airport. Sa paaralan, ang ina ni Chen Chen ay nagulat sa guro na ang kalagayan ng kanyang anak ay kasalukuyang masama. Ibinunyag niya na ang kanyang anak na babae ay nakikipag-date kay Yuxing, na kasalukuyang nakipaghiwalay. Pagkatapos makuha ang ulat, inihayag ng guro sa klase na si Chen Chen ay nakipaghiwalay kay Yuxing. Siyempre, nagulat si Yuxing at nagtanong tungkol sa nangyari kay Chen Chen. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Yuxing si Chen Chen na may magandang intensyon para alamin kung ano ang nangyari, ngunit patuloy na umiiwas si Chen Chen at hindi siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Nang sa wakas ay tapos na ang klase, nagawang makita ni Yuxing si Chen Chen at tinanong kung bakit siya nagsinungaling at sinabi na nagde-date sila. Nahulaan ni Yuxing na nagsinungaling si Chen Chen dahil sa kanyang masamang mga marka sa pagsusulit at kinumpirma iyon ni Chen Chen. Kinabukasan, sa panahon ng recess, si Yuxing ay sinusundan si Chen Chen hanggang sa wakas ay tinawag na sila sa silid ng guro dahil sa kanilang kilos. Tinanong sila hanggang sa wakas ay aminin ni Yuxing na may nararamdaman siya para kay Chen Chen, na sinasabing kasalanan niya ang lahat kung bakit si Chen Chen ay broken-hearted. Ngunit ang dahilan kung bakit niya sinabi ang lahat ng iyon ay walang iba kundi para lang pagtakpan ang lahat ng kasinungalingan ni Chen Chen. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Chen Chen si Yuxing at sa wakas, nagpasya siyang sabihin ang dahilan sa likod ng kanyang pagsisinungaling. Ibinunyag niya na may problema ang kanyang mga magulang. Matapos marinig iyon, ipinagtapat din ni Yuxing kay Chen Chen na kakahiwalay lang niya ng kanyang kasintahan na isang DJ. Pagdating ni Chen Chen sa bahay, lasing ang kanyang ina at palagi siyang pinapagalitan dahil sa relasyon nila ni Yuxing. Nainis siya sa kanyang ina dahil iniulat niya ang kanyang kasinungalingan sa kanyang guro. Mahigpit na hiniling ng kanyang ina na makipaghiwalay kay Yuxing. Kung hindi, aalis siya ng bahay. Kinabukasan sa paaralan, inimbitahan ni Chen Chen si Yuxing na makipag-usap at magplanong makipagtulungan sa pagharap sa kanilang mga problema. Pumayag silang harapin ang ina ni Chen Chen nang magkasama at tiyaking hindi sila maghihiwalay. Biglang pumunta sa kantin ang nanay ni Chen Chen at umupo sa iisang mesa. Sinimulan niyang tanungin si Yuxing na isang TikTok star. Nagulat sila matapos sabihin ng nanay ni Chen Chen na huwag makipaghiwalay. Ibinunyag niya na ang tunay na dahilan ng pagbabawal sa kanilang paghiwalay ay para sa kapakanan ni Chen Chen.
Sa paaralan, nagkaroon ng ideya si Yushing na gumawa ng video at ipahayag ang kanilang relasyon bilang magkasintahan sa kanyang mga followers. Lumalabas na si Yushing ay nagsisimula ng mawalan ng kanyang mga tagahanga at ang kanyang kasikatan, kaya nagplano siya ng isang diskarte upang makagawa ng balita tungkol sa kanyang relasyon kay Chen Chen. Naging viral ang video na ginawa nila at naging paksa ng usapan ng mga estudyante. Sa wakas ay nalaman ito ng ina ni Chen Chen matapos mahanap ang video mula sa isang mensahe ng grupo. Sa bahay, inimbitahan ng kanyang ina si Chen Chen na makipag-usap at magbigay ng payo, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono na mula pala sa kanyang kasintahan. Pumunta siya upang kunin ang telepono at nalaman niyang dumating ang kanyang nobyo at gustong makipagkita sa kanya. Habang nakikipag-usap, biglang dumating si Yushing at binati sila. Akala niya ang lalaking na naroon ay ang ama ni Chen Chen. Hindi nagtagal ay dumating si Chen Chen at nagtanong tungkol sa lalaki at sinabi agad ng kanyang ina na ang lalaki ay si Uncle Wang, ang kanyang kaibigan mula sa high school. Pagkatapos ay sinabi niya na magpapaalam siya kay Uncle Wang at sinabihan sina Yushing at Chen Chen na pumasok sa loob. Sa loob ng bahay, pinagmamasdan nina Chen Chen at Yushing ang kanyang ina mula sa malayo. Nakita nilang hinahalikan ni Uncle Wang ang kanyang ina, ngunit kahit ganoon, itinanggi pa rin ni Chen Chen na may espesyal na relasyon ang dalawa. Sa paaralan, nagprotesta si Yushing laban sa mga panuntunan sa pagpili ng bench na pumipigil kay Chen Chen at sa kanyang sarili na magkatabi. Pakiramdam niya ay hindi patas dahil stable ang kanilang mga marka habang hindi sila pinapayagan ng guro na umupo ng magkasama. Naniniwala si Yushing na ang kanilang relasyon ay hindi makakaapekto sa kanilang mga marka sa pagsusulit sa paaralan. Sa wakas, gumana ang kanyang protesta at pinayagan silang umupo ng magkasama. Pagkatapos ng klase, inimbitahan ni Yushing si Chen Chen na mag-aral sa kanyang bahay. Namangha si Chen Chen ang iba't ibang mga koleksyon ni Yushing na maayos na nakaayos sa bawat sulok ng bahay. Nahulaan ni Chen Chen na si Yushing ay napakaseryoso sa musika kahit na sa lahat ng oras na ito, akala niya ay nagpapakita lang si Yushing. Sinabi ni Yushing na ikalulugod niyang ituro sa kanya ang iba't ibang uri ng musika na pinagkadalubhasaan niya. Nang aanyayahan ni Chen Chen si Yushing na magsimulang mag-aral, pinili ni Yushing na tumugtog ng gitara at inimbitahan si Chen Chen na kumanta. Habang abala sa pagkanta, biglang pumasok sa silid ang ama ni Yushing at nagulat na makita silang dalawa. Malapit na ang ika-18 kaarawan ni Chen Chen at nagplano si Yushing ng isang sorpresa na ilabas ang sound recording ng mga kantang kinanta nila ng magkasama sa kwarto ni Yushing. Sa eksenang ito, labis na nagulat si Chen Chen nang marinig niya ang sarili niyang boses na ni-record ni Yushing habang nasa stage si Yushing, kumikilos siya na parang isang profesional na DJ. Tuwang-tuwa si Chen Chen na natanggap ang kanyang regalo sa kaarawan mula kay Yushing. Pag-uwi niya, nagulat siya nang makita niya ang kanyang ama. Binigyan siya ng birthday cake. Pagkatapos ay masayang hiniling ni Chen Chen sa kanyang mga magulang na magsama-sama dahil napakatagal na mula noong umuwi ang kanyang ama. Pagkatapos kumain ng cake sa kanyang kaarawan, umalis si Chen Chen para lumabas kasama si Yushing. Sa wakas ay nagpasya silang dalawa na pumunta sa isang club ngunit, hindi pinayagang pumasok si Chen Chen dahil hindi pa siya sapat sa gulang. Sinabihan sila ng bouncer na maghintay hanggang hating gabi hanggang sa opisyal na 18 taong gulang si Chen Chen. Nang sa wakas ay 18 taong gulang na si Chen Chen, pinayagan siyang pumasok sa club. Ipinaalam din ng bouncer kay Yushing na si Ming, isang sikat na DJ, ay hindi magpe-perform ngayong gabi. Dahil nagkaroon ng clash sa kanyang mga schedule. Matapos marinig ang impormasyong ito, mukhang nadismaya si Yushing. Napagtanto iyon ni Chen Chen at sa wakas ay tinanong si Yushing tungkol kay Ming. Tinanong niya kung si Ming ay dati niyang kasintahan. Inamin ito ni Yushing ngunit tiniyak niya kay Chen Chen na pumunta sila sa club para ipagdiwang ang kaarawan ni Chen Chen, hindi para makita si Ming. Pagkatapos nilang makapasok sa club, agad na namangha si Chen Chen sa atmosfera sa loob. Ngunit dahil sa dami ng tao at ingay ng club, hindi siya komportable dahil ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa isang nightclub. Bigla siyang nawala at nahiwalay kay Yushing. Pagkatapos tumingin sa paligid, sa wakas ay natagpuan siya ni Yushing na nakaupong mag-isa. Pagkatapos ay dinala siya ni Yushing sa front row at nagsimulang mag-enjoy si Chen Chen hanggang sa halos maghalikan sila. Sa kasamaang palad, parang umiwas si Yushing sa halik ni Chen Chen, at dahil dito, naging awkward sila at nagpasya si Chen Chen na umalis sa club. Sinubukan ni Yushing na sundan siya. Sa labas, ay nagtalo sila. Naramdaman ni Chen Chen na ginagamit lang siya ni Yushing para pukawin ang kanyang ex. Sumagot si Yushing sa pagsasabing kailangan ding magkaroon ng lakas ng loob si Chen Chen na harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang ina sa halip na piliing itago ang katotohanan iyon.
Ang pagkarinig nito ay lalong ikinainis ni Chen Chen kay Yuxing. Sinabi niya na ang dahilan ng paghihiwalay ni Ming sa kanya ay dahil sa pagiging isip bata nito. Nang mag-isang naglakad pa uwi si Chen Chen, sa gitna ng kalsada, aksidente niyang nakita ang kanyang mga magulang na nakaupo sa waiting room ng hospital. Nagpa siya siyang sumilip sa pinto, at nabigla siya sa kanyang nakita. Ang kanyang ama ay may katabi na ibang babae habang ang kanyang ina ay casual na nakikipag-usap sa kanila. Nadurog ang puso ni Chen Chen matapos masaksihan ang mapait na katotohanan iyon. Samantala, sa club, si Yuxing ay desperadong sinusubukang makipag-ugnayan kay Ming. Ngunit sa tuwing siya ay tumatawag ay tila walang kabuluhan dahil ang kanyang numero ng telepono ay nablock ni Ming. Sinubukan pa ni Yuxing na tumawag gamit ang telepono ng club, ngunit nang kunin ang telepono, narinig ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya, at nang magsimulang magsalita si Yuxing, agad na naputol ang tawag. Sinubukan niyang tawagan muli ngunit walang sumasagot. Nagsimulang mawala ng pag-asa si Yuxing dahil sa kanyang pagmamahal na hindi nasusuklian. Sa kabilang banda, nagpa siya si Chen Chen na bumalik sa club at natagpuan si Yuxing na mukhang galit na galit. Sa wakas ay nagkaayos sila habang umiinom at nagkwento sa isa't isa tungkol sa mga pangyayaring naranasan nila. Pagkatapos ay hinawakan ni Chen Chen ang kamay ni Yuxing at sinabi na gusto niyang magkaroon ng lakas ng loob na aminin sa kanyang sarili ang katotohanan. Inihayag niya na nagseselos siya kay Ming dahil tinanggihan ni Yuxing ang kanyang pag-ibig. Pagkatapos ay nagkaroon ng ideya si Chen Chen na pumunta sa isang summer festival sa Sanya para makilala ng personal si Ming at linawin ang problema. Sumang-ayon si Yuxing sa ideyang iyon at sa wakas ay sinimulan na nila ang paglalakbay ng hindi muna sinasabi sa kanilang mga magulang. Sa kasamaang palad, nalaman ito ng kanilang magulang matapos makita ang video na napost ni Yuxing noong bakasyon nila ni Chen Chen. Sa gitna ng kaguluhan na hindi nila namalayang nagawa nila, tila nasiyahan sina Chen Chen at Yuxing sa kanilang ginawa. Nagsaya sila ng walang pakialam sa anumang bagay. Samantala, ang mga magulang ni Chen Chen ay patuloy na nag-iisip tungkol sa kanilang anak na babae, ngunit hindi katulad nila, ang ama ni Yuxing ay nanatiling kalmado at naniniwala na ang kanyang anak na lalaki ay walang gagawin kay Chen Chen. Samantala, gusto ng paaralan na paalisin silang dalawa dahil sa epekto nito at reputasyon ng paaralan. Sa wakas ay dumating sina Yuxing at Chen Chen sa summer festival sa Sanya. Habang naglalakad sila sa iba't ibang mga billboard, tumigil sandali si Yuxing at tumitig sa billboard ni DJ Ming habang si Chen Chen ay namangha sa kagalakan ng summer festival. Pakiramdam niya, ang kanyang buhay ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Ang buhay na kapaligiran na puno ng libangan ay nagbigay sa kanya ng kalayaan at saya na hindi pa niya naramdaman noon. Sa wakas, masisiyahan sila sa oras ng kanilang buhay. Sa kabilang banda, sinusubukan ng mga magulang ni Chen Chen na hanapin ang kinaroroonan ng kanilang anak na babae. Samantala sa wakas ay nakita na nina Chen Chen at Yuxing si DJ Ming sa entablado. Ito ang performance na hinihintay ni Yuxing. Paglakad ni DJ Ming sa stage. Pareho silang natigilan na para bang huminto sa pag-ikot ang kanilang mundo, nalunod sa musika at sa nakakatuwang mga ilaw sa entablado. Nagsimulang bumagsak ang mga luha sa pisngi ni Yuxing habang pinapatugtog ni DJ Ming ang kanyang paboritong kanta. Agad namang nag-imbita si Chen Chen na pumunta sa harap ng row para mas malapit sa entablado, ngunit tinanggihan ni Yuxing ang alok. Napagtantong hindi na niya kailangan ng paliwanag mula kay Ming. Gusto niyang tanggapin ang katotohanan at matutong bumitaw. Si Chen Chen pagkatapos ay bumulong kay Yuxing at sinabing talagang gusto niya siya, at sa wakas, naghalikan sila sa isa't isa. Pagkatapos noon, na may blankong titig, tumingin si Chen Chen sa babaeng lumulutang sa hangin habang iniunat niya ang kanyang kamay. Bumalik ang eksena nang maalala ni Chen Chen ang sandaling sinubukan niyang lunurin ang kanyang sarili sa pool matapos malaman ang tungkol sa malupit na katotohanan ng kanyang mga magulang. Naghiwalay na pala sila 3 taon na ang nakakaraan. Kaya hindi tungkol sa kanyang ina na may relasyon. Nalaman pa niya na iminungkahi ng kanyang ama na magsabi ng totoo kay Chen Chen pagkatapos niyang matapos ang pagsusulit at 18 taong gulang. Lumabas na hindi bumagsak si Chen Chen sa kanyang pagsusulit. Matagumpay niyang natapos ang pagsusulit ngunit sadyang tinanggal niya ang lahat ng sagot, dahil hindi niya matanggap ang katotohanan at gusto niyang ipagpaliban ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Di nagtagal pagkatapos noon, natagpuan ng kanilang mga magulang ang kanilang kinaroroonan at agad na dinala sina Yuxing at Chen Chen. Binugbog pa ng ama ni Yuxing si Yuxing habang si Chen Chen ay hinayla ng kanyang mga magulang.
Pagkatapos noon, nagpahinga sila sa isang hotel. Doon, hiniling ng kanyang ina kay Chen Chen na pumirma sa isang liham na nagsasaad na pinilit siya ni Yuxing na i-publish ang kanilang relasyon online, at dinala siya sa isang kusang paglalakbay ng walang pahintulot. Hindi mapirmahan ni Chen Chen ang sulat dahil isiniwalat niya na sila ni Yuxing ay walang anumang relasyon. Hindi na nakaimik ang kanyang ina ngunit hinimok pa rin niya itong pirmahan ang sulat. Dahil kung hindi, mapapatalsik siya sa paaralan. Hindi rin naniniwala ang kanyang ina sa anumang lumalabas sa kanyang bibig dahil inakala niyang lahat ng mga salita ni Chen Chen ay kasinungalingan. Sa wakas ay isiniwalat ni Chen Chen ang katotohanan. Hindi siya bumagsak sa pagsusulit ngunit sinasadya niya iyon matapos malaman ang tungkol sa sikreto ng kanyang mga magulang. Sa lahat ng oras na ito, nabuhay si Chen Chen sa anino ng mga kasinungalingang nilikha ng kanyang mga magulang at gusto niyang magpatuloy sa sitwasyong iyon dahil pakiramdam niya ay labis siyang nasaktan ng katotohanan. Bumalik si Chen Chen kay Yuxing upang tingnan ang kanyang kondisyon ngunit nagulat siya nang makita siyang pawisan ng husto. Inamin ni Yuxing na wala siyang naririnig kahit ano mula sa kanyang kaliwang tainga. Di nagtagal pagkatapos nito, nagsimulang samuka si Yuxing at nawalan ng malay. Nang makita siya, sumigaw si Chen Chen para humingi ng tulong, umaasang magiging maayos siya. Pagkatapos ng sunod-sunod na masasakit na pangyayari, nagpasya si Chen Chen na mag-aral ng mabuti para makapasok sa universidad habang sinusubaybayan ng kanyang ina. Pakiramdam niya ay maswerte siya na binigyan siya ng kanyang paaralan ng pangalawang pagkakataon na muling kumuha ng pagsusulit. Sa araw ng pagsusulit, huminto saglit si Chen Chen at tumitig sa isang problema sa matematika na may tatlong variable, x, y, at z. Naalala niya noon ang stage name ni Yuxing, DJXYZ. Makalipas ang 3 taon, papunta na si Chen Chen sa parehong summer festival na binisita niya 3 taon na ang nakalipas kasama si Yuxing. Pagdating, tumayo siya sa harap ng isang higanteng billboard, ngunit sa pagkakataong ito, ang larawan na nakadisplay ay hindi lang kung sino kundi isang taong kilala niya at namiss niya. Si DJXYZ aka Yuxing. Nang mag-perform si DJXYZ, lumagpas si Chen Chen sa crowd at papunta sa stage at nakita ang lalaking kilala niya, na sa wakas ay nakamit ang kanyang pangarap na maging isang sikat na DJ. Dito nagtatapos ang palabas.